nalason kami nitong anak ko. Linagyan ng insecticide yung linuto niya na karne manok. Ito ang kanyang asawa na si Ate Cherry, na tila nga daw nawawala ito sa tamang pag-iisip. Ito, pinalakol niya ito. Natatakot na kami. Natatakot ako baka lalong maiba na yung isip niya kami na ang saktan o patayin niya. Masakit sa dibdib na marinig kay Kuya Nilo ang lahat ng kanyang dinadaing na bigat ng kanyang dinaranas sa kanyang asawa. Parang ibong nasa ulan na siya na nakakulong sa bahay, hindi pwedeng pag-aalaga dito sa bakuran na. Merong pagkakataon na malambing din siya. Sobrang bait ni Kuya Nilo na lahat na lang ng pagpapasensya ay ginawa niya dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Parang suko na rin sana ako, pero yung mga anak ko kailangan pa rin nila ako. Parang baka pati ako masiraan na rin ng bait pagka nakikita kong ganito yung kalagayan ng misis ko. Ngayong araw po mga bayan, mga viewers ko sa Facebook, sa YouTube, andito po kami ngayon pa rin sa San Mariano, Isabela. At kagabi nga ay may hindi inaasahan na bumisita sa bahay ni na Commander o ni na Tatay Billy, na hindi ko tanda yung pangalan niya, pero alamin natin sa kanya yan at sabi ko nga baka pwedeng makatulong tayo sa kanya. Kaya pumunta kami ngayon dito para alamin kung ano ba yung problem ni Kuya na hinaharap niya sa ngayon. At kasama ko ngayon si Ran, siyempre si Ron at si Tatay Billy. At tara, samahan niyo po kami na alamin yung kwento ng buhay ni Kuya. Opo Kuya, tabi tayo. Ganda ng upuan niyo Kuya, parang pang tricycle. Anong pangalan mo pala Kuya muna? Leonilo Domingo po, sir. Leonilo Domingo. Opo, sir. Leonilo Domingo. Anong mas kilala sa iyo na tawag dito sa lugar niyo? Nilo na lang po, sir. Nilo? Nilo. Okay. Dito Kuya Nilo, tubong Isabela ka ba? Opo, sir. Isabela. Taga dito talaga kayo? Taga dito. Dito na rin po ako may panganak. Dito talaga. Dito sa San Mariano o labas ng San Mariano? Sa San Mariano pa rin ito, sir, kasi barangay. Ibig sabihin, talagang sa San Mariano kayo pinanganak. San Mariano, Isabela. Okay. Kuya Nilo, kayo po ba may mga anak na? Meron na po, sir, mga 4 na. May yung dalawa, yung panganay ko, ito yung niya, picture niya. Ito, patingin mo, pakita natin. Opo, sir. Ilan ang anak mo? 4? Ito, 2, itong nasa picture. Nasan yung dalawa? Yung isa, sir, yung lalaki, yung sumunod dito, sir, sa panganay ko, nandun po sa nursery. Meron na rin siyang anak. Parehas silang babae yung anak. Dito sa anak mo, ilan dito sa anak mo ang wala pang asawa sa ngayon? Yung dalawa, itong dalaga, itong senior. Yan na lang ang wala. Saka, yan, sir, yan. Anak mo din yan. Okay, so pakita ko. May itsura mga anak ni Kuya Nilo. Ayan, pakita nyo. Ito yung panganay niya. Yan. Tapos ito yung isa sa mga anak niya na nag-aaral. Sino po ito nasa gitna? Yan ang si Mrs. ko, ito sir. Yung Mrs. nyo. Kanino itong baby? Ito, sir. Itong anak nitong panganay mo. Ito yung sinasabi ko na butas ang puso na, sir. Itong baby na ito? Kaya naawa ako dahil yan ang pinagkagastusan ng manugang ko sa kayong anak. Tsaka ano anak mo? Opo, sir. Halos sunod-sunod ang problema kasi pati itong misis ko nagkaroon siya ng sabi ng doktor anxiety. Ibig sabihin may pinagdadaanan niya yung misis mo. Sa tingin mo, Kuya Nilo, saan nagmula yung ganyan? Bakit nagkaroon siya ng anxiety? Sa tingin mo? Simula lang ito, sir, nung dun sa baba, nahulog siya sa butas, yung hinukayan nila na pundasyon. Kasalukuyan kaming bumibili, sir. Ngayon, nahulog siya. Ewan ko kung ano ang tumama sa kanya, yung pundasyon na nakatayo. Simula noon. Tumama sa part ng ulo niya, ganyan? Ewan ko po, sir, dahil nung nangyari na yun, pabalik-balik na siya sa ospital. Ngayon, kung ano-ano ang nararamdaman niya nung una, ulo. Pangalawa na, nahihilo na siya pagkatapos
itong likod niya, sir. Hanggang sa parang kumalat na yung nararamdaman niya. Ngayon, ganun. Umabot sa ilang buwan. Puro padoktor. Halos nung naawa yata sa akin, parang umalis siya, nagpaalam siya na punta makisweldo. Makitrabaho siya. Isang bahay, ganyan? Kasang bahay po sa Nagilian. Ngayon, nung mga ilang buwan, palaging nalalaman ko na palagi siyang nagpa-hospital. Minsan pa nga na-confine siya. Ngayon, umuwi siya, wala siyang nahanapan na pera dahil yun nga, palaging nagpapagamot siya sa ospital. Ngayon, Ibig sabihin, nagpapagamot yung asawa mo na hindi mo alam na may nararamdaman siyang gano'n. Opo, sir. Opo, yun yung pangyayari. Umabot hanggang sa umuwi dito, iba na kako ang kilos nito. Napansin mo na may iba siyang Opo, kinikilos. Ano yung una-una mo napansin sa kanya na kakaiba? Nagbubulong-bulungan siya, sir, at parang meron siyang kinakatakutan. Sabi niya may tao raw na nandyan sa likod na nagbubulong-bulungan na parang binabantayan siya. Doon ko napansin na iba na ang kilos niya. Ngayon, hanggang sa umabot na ilang buwan, hanggang sa makalipas ng ilang taon, ganun pa rin. Ganun, yung anak ko na yung panganay, ang ginawa niya, nung hindi pa siya nanganak, pinunta niya sa lulutan. Pina-check up niya sa psychiatrist. Ngayon, nung ibig sanang pa-check up ulit, nanganak na yung anak ko. Kaya wala na rin kaming Hindi na nasundan, sir. Nung April yata yun, 16, follow-up check-up niya, pero walang-wala kami, sir. Kasi kung meron akong mahanapan na pera, siyempre nag-aaral naman yung anak ko, nagbubukid lang naman ako, nag-labor lang naman ako ng bukid kasi hindi naman kami nakapagtatanim dahil naubos na rin yung parang budget, puhunan, ipangbili sana ng binhi na itanim. Ngayon, lugmok na kami sa kahirapan dahil sunod-sunod na yung problema namin, yung ako. Pero gusto ko sana, sir, itong asawa ko talagang gumaling siya. Kung gusto niya, sir, para makita niyo sa loob na sabi ko na parang may sarili ng mundo yung asawa ko. Dahil parang hindi na niya makontrol ang sarili niya. Agad, parang mainitin ang ulo. Kung siyempre, kami naman, parang may hangganan naman ng pag-unawa namin sa kanya. Pero dahil sa pagod siguro, sir, ngayon, tapos ngayon, mangibabaw pa rin yung awa ko sa kanya dahil wala nang ibang magmamahal sa kanya kung hindi kaming mga pamilya niya. Pero ang ginagawa namin, kung wala yung mga anak ko, kapunta na sa school yung dalawa, siya ang naiiwan dito, sir, naawa ako. Dahil mag-isa siya, nagsasalitang nag-iisa, maratnan ko parang nanghihina ako dahil maratnan ko yung asawa ko na parang hindi na katulad noon. Itong si Mrs. ko. Ito, sir, sa totoo lang, nung 2017 yata yun, nung bago pa lang kami dito, masipag itong Mrs. ko. Dati, ito pinagtulungan namin ito, sir. May patayo. Opo, sir, pati itong lote. Nung 2019 ito na namin
tinatayo namin. Nung 2020, 2020 na, yun na nag-umpisa yung nagsimula yung sakit niya. Paano Ganun mo, ba? tatay, kanino may gusto ko sa akin sabihin na may gusto ko ipakita sa loob para makita namin? Ito, Ano sir, ba yun? Ito, yung ebidensya na Sige nga, tara, tingnan na natin. may sarili ng mundo at madalas Tara, pasok na mainit yung kanyang ulo at parang hindi na niya kayang i-control. Ito sir, pagka mainit na ang kanyang ulo, ito, pinalakol niya ito. Ayan. Natatakot na kami. Ito, pinalakol niya. Buti na lang yung anak ko umawat sa kanya. Natatakot ako, baka lalong Baka mamaya makasakit na. Maiba na yung isip niya kami na ang Masaktan. masaktan o patayin niya. Kaya parang may takot na rin ako. Ito sir, yung sinasabi ko na parang may iba ng mundo yung misis ko. Parang nasa loob na kami ng kuweba sir. Ito. Tinakpan niya. Oo, ano sir, ito ang kwarto niya. Ito, ang bubong niya, yero, ang dingding niya, yero pa rin. Gusto niya, nakakulong lagi siya, sir. Sa loob. Naawa ako sa kanya dahil kung nag-iisa siya, nakakulong siya, sir. Kahit na siguro maihi siya o na rin, dito na lang sa loob. Kami na lang ang nagtatapon yung dumi niya, sir. Ito yung silid niya. Kung ano-ano na yung nilalagay niya dahil sabi niya meron daw May hallucination siya. Nag-hallucination parang may nakikita siya o napapakinggan na may gustong pumatay sa kanya na ang masakit sir. Ako raw ang may utos na may papatay sa kanya. Ganun? Hindi ko magagawa yun. Kumbaga kuya, ano niya yun? Kumbaga, ayun yung mga naririnig-rinig niya siguro, Ito sir, itong mga, itirinang ka. Ayun, Oo. Pati pala itong bintana ng mga kabayan, ang sinara niya. Kung may magtatanggal dito, merong mangyayari na palit na martial law dito sir. Sa loob ng bahay, talagang hindi namin mupunto. Ang gawin niya, pwedeng kaming makapaluin niya. Minsan pa nga sir, kita nyo, walang pwedeng magbukas dito. Talagang ganyan lang sir. Kumbaga, pwede siya magwala kung may magtanggal niyan. Talaga sir. Grabe, Balik na tayo sa labas sir at marami pa akong ikwento sa inyo pangyayari. Pero bago lahat gusto ko sana, di ba siya yun, si nanay? Gusto ko sana makita din ng mga viewers natin si nanay. Ano pangalan nanay? Nay! Kumusta ka na? Okay lang, sir. Ha? Luklog lang sa tagagat, sir. Ano sabi niya? Okay lang daw sir. Okay ka lang. Pasensya ka na na yan, hindi ako marunong mag-Ilocano ay. Ay, hindi mo matin. Oo, Tagalog lang. Tagalog. Tagalog. Maganda pala si nanay ay. Kaya pala na-inlove si tatay. Anong ginagawa mo, nay? Pwede kami makatikim ng niluluto mo. Walang maulam, sir. Ikaw talaga tagaluto. Dapat libangin mo yung sarili mo. Kaya yan, sir. Sa mga bagay-bagay na pwede kang malibang dito sa labas ng bahay nyo. Huwag ka magparakulong sa loob ng bahay mo. Sana ma-check up ka ulit. Gusto mo ba? Bukas, sir, babalik ako mag-check up. Laboratory. Laboratory? Ba't ano po ba nararamdaman mo? Ano nararamdaman mo, Nay? Pwede mo sa amin sabihin? O bawal? Ha? Magpa-extra na yun. Ultrasound. Ultrasound. Bukas daw, mabalik kami. Hindi nabisita dito yung isang anak, yung panganay, o nabisita naman? Ay, pumunta dito, sir. Kung bumibisita naman.
Hapon lang na pumunta dito yung panganay ko. Dapat pala na may pinagkakaabalahan ka dito, ano? Hmm. Ba't di kayo mag-alaga ng hayop? Parang nasa ganun may iba kang pinagkakaabalahan. May masakit ba sa'yo? May masakit kang Nahihilo nararamdaman? lang ako, sir. Nahihilo ka? Oo. Nagkain ka naman ah. Nagkain na ba kayo? Hindi pa po. Ay, hindi pa. Nagluluto pa lang. Yan pala ang tanghalian niyo ba? Okay. Nahihilo lang ako, sir. Kasi bagong panganak lang ako. Nakunan. Ay, nakunan ka. Oo. Namatay yung anak ko, 2 buwan yun ko. Ay, sayang naman ano. Ibig sabihin yun yung kaya ka mo pa-ultrasound dahil doon. Naraspa ka na ba, Nay? Opo, sir. Hindi pa. Punta Ma- kami, nagparaspa. Magpa-ultrasound muna. Magpa-ultrasound. Magpa-ultrasound, nagpa-laboratory muna bago raspa. Ay, nagparaspa. Yan na panantay di. Tapos, matantag pa. Mabigat. Okay. Sige, Nay. At salamat at nakakwentuhan ka namin. Nanay, ano nga po ulit pangalan mo? Yan na, sir. Gina? Bagam jag pa iso. Kaya pala magaganda ang anak mo. Cherry. Cherry pala pangalan mo. Cherry. Palaya ko lang yun, sir. Kaya pala magagandang anak mo, mana sa iyo. Sa inyo ni tatay, Ito yung ano? panganay ko, sir. Ito yung panganay. Apo ko to. Nay, may tatanong lang ako sa iyo, Nanay Cherry. Ba't madalas ka nagkukulong dun sa kwarto mo? Oo, sir. Ganyan lang talaga. Bakit? Nagpupulong ako pag nag-iisa ako dito. Diyan ako sa kwarto natulog. May nagagambala ba sa inyo dito? Wala, sir. Wala naman. Okay. Sige po na, ituloy mo yung pagluluto mo ha. Dito muna kami sa labas ha. Okay. Nahihilo si nanay. Ano ba gusto mo? Gusto mong kumain muna ng tinapay? Hindi? May merenda kami dito, sir. Okay. Ito tayo yung litrato. Okay. So, si nanay pala naka-schedule pa lang para sa raspa niya, no? Pero kailangan muna ng ultrasound. Ultrasound saka laboratory, sir. Nagbigay sila ng sir. Madali lang tapon kung Mapagkausap naman natin si nanay, parang okay naman, di ba? May time lang na, mga kabayan, may time na okay, may time na hindi okay, siguro. Parang kay Nanay Nonoy din baga. ito yung sir, yung bigay ng Parang, doktor sa parang amin. referral. Parang referral, sir. Okay. May papa-ultrasound. Kailang Cherry pala pangalan talaga yung nanay, ano? Cherry, sir. Saan galing yung Gina? Siya lang, sir. Kung yun nga, sabi ko sa inyo, kung may ibang tao, parang nag-iisip siya na masasamaing pumupunta sa Dito sa bahay niyo. Kaya kahit yung pangalan niya, yung tunay na pangalan niya talaga, hindi niya sinasabi. Mga tao na pupunta dito, yun yung sinasabi niya na pangalan niya. Kaya ako, nasubukan pa namin yung concert, yung linagay niya yung nalason kami nitong anak ko. Kaya, Ay, ganun? Kayo nitong lalaki mo? opo, sir. Minsan, Paano nangyari? anong nakaraang taon, July yata yun. Dahil sa talagang sabi ko, hindi niya na kayang control yung isip niya. Sukat ba naman na linagyan ng pang insecticide yung linuto niya na karne manok. Ay, ganun.
Hindi naman alam dahil sa sobrang nagutom na kami. Sabi ko, kumuha ako ng marunggay. Ngayon, bakit? Ganyan. Pero, na mainit ang ulo niya. Gabi na pinagluluto ko siya. Siyempre, galing ako sa trabaho. Kako, iluto mo ito. Asawagan mo ng marunggay at malunggay at sa talagang gustong-gusto ko yung sabaw. Ngayon, naghango siya ng adobo. Yung para sa akin, ninuto niya. Siyempre naman, hindi ko napansin. Niyaya itong anak namin na kumain dyan sa loob. Tapos yung adobo, sila yung hinango niya. Nung naubos na yung anak ko, siyempre marami yung gulay na linagay dun sa sinabawan niya. Nung naubos na, nakisalo sa akin, sir. Ngayon, siyempre, inubos namin yung kalahating kilo Pero hindi ko naman umpisa pa lang, parang may ako. May iba na sa panlasa mo. Ibang panglasa, pero ayun nga, gutom na gutom ako. Siyempre, tiwala naman ako dahil asawa mo, unang-una. Nung maramdaman ko, nung naubos na namin, pagkatapos namin kumain, parang may nararamdaman ako. Sabi ko, nanood ako dun sa kabila ng TV. Then, kako, ano ba ang sintomas ng high blood? Kako sa kanya, maulaw ka. Saka sabi niya, masakit ang batok mo. Hindi naman. Iba yung nararamdaman iba na mo. yung nararamdaman ko. Parang yung paa ko, sir, nasa itaas na. Ngayon, umuwi ako dito sa bahay. Parang napipiga na itong mga bituka ko. Itong anak ko, akang anang tubig dahil talagang lalabas na talaga yung suka ko. Itong aking anak, dito, nakakapit siya dito. Sabi niya, nakaganon. Apay, kako, bakit kako? Maulawak, sabi niya. Lupay-pay na siya. Umagos ang suka namin diyan. Ngayon hindi ko naman inisip na parang yung food poisoning sir. Yung binili kong karne manok, ganun lang yung parang inisip ko na yun yata yung nakalason sa amin. Yung manok. Opo, sir. Pero talagang hindi na namin kaya. Ang alam ko nga, mamatay kami sa anak ko dahil mabuti na lang. Meron si dating Kapitan Antibet. Nagpasaklulo kami. Nagpatakbo kami sa ospital dahil hindi na kaya nung anak mo. Naglalaway na lang siya. Ako rin kung imulat ko yung mata ko, parang hindi nakakaya. Kaya nung dumating kami doon, itong misis ko, wala naman nangyari sa kanya. Hindi ko naman, wala na akong ibang maisip na parang masama sa kanya noon. Dahil, ang alam ko, yun lang ang kinain namin, bakit ganun? Parang ibig sabihin, tay, kumbaga paras lang naman kayo ng manok na kinain. Opo, sir. Pero siya okay, tapos yung dalawa na anak mo hindi. Yung dalawang anak ko, sir, mabutit wala sila. Nasatyuhin niya sa... Kung hindi baka pati sila, no? Opo, sir. Kaya, nung tinakbo kami sa ospital, parang itinis nila yung suka namin. Nakita nga na, nalason kayo, sabi nila. Doon ko Di ba sabi mo tayo, dalawang putahe yung niluto niya, isang may sabaw, isang may adobo. Pero, paras lang yun ang manok na pinagkunan mo. Sir. Okay, di positive nga talaga yan. Oo, noon, parang na. Magalit sana ako, pero kako, talaga iba na yung pag-iisip ng misis ko kako. Wala akong magawa. Kahit na ganun, hindi ko naman pwedeng saktan siya. Dahil maraming tao dito na hindi nakakaunawa sa kanya, parang minumura na siya, pag umatawa siya o nagsasalita na madaanan nila, agbagtitin ni Jerin, sabi Ibig sabihin, yung misis nyo nakaka-receive din simula na nagkaganyan siya na sa mga tao ng hindi magandang sinasabi. Okay, sir. Kahit na saan. Sikat na rin kami dito, sir. Dahil sa kalagayan niya. Ikaw naman, tay, anong pakiramdam mo, tay, Nilo, kapag naririnig mo yung ibang tao na ginaganyan yung misis mo? Masakit sa aking damdamin, sir, dahil asawa ko pa rin yan.
Kaya lang wala akong magawa. Gustuhin ko mang maipagamot. Yung asabi ko dahil sa kahirapan ng buhay, nakikitandaan lang naman ako, doon lang naman ang pinangkukuhanan ko ng pang pagpaaral ko sa mga anak ko. Hindi ko naman kayang ikon yung misis ko maipagamot dahil wala naman talagang kakayahan sa Kapos buhay. talaga. May hangganan naman yung kakayanan ko na konser pagka gusto ko nga na maipagamot sana. Nag-aalala nga ako dahil sa papasukan na sunod na taon baka kako hindi na kita kayang pag-aralin, anak. Sabi ko dito sa anak ko na ito. Umiiyak siya, sir. Kasi parang Siyempre ikaw bilang ama gusto mo din mapagtapos yung anak mo, di ba? Kaso nga lang hirap. Di anong pakiramdam na umiyak yung anak mo na gustong gusto niya makapagtapos? ang iniisip ko na lang, sir, bahala ng Panginoon sa amin. Kaya wala na rin akong ibang malalapitan dahil baon na kami sa utang. Lugmok na kami sa kahirapan. Pati nga lang pagtatanim, hindi ko pa naasikaso dahil yung misis ko nakatulungan pa sa pagtatanim. Na dapat nakatulong mo. Oo po, sir. Kaganyan wala na. pa. Parang nasahawla na siya na. Parang ibong nasahawla na siya na nakakulong sa bahay. Hindi pwedeng pag-aalaga dito sa bakuran na. Ikaw, mas tatay. Pero merong pagkakataon na malambing din siya. Ngayon, hindi ko alam na nung Agosto sa balik niya na huling pagpapa-doktor niya sa tiyan. Masakit daw ang tiyan niya. Ngayon, nag-pregnant siya na kung buntis ba siya o ano. Ngayon, yung pregnant niya positive, sir. Yung kondisyon niya na parang kumalat na yung nararamdaman niya, hindi niya alam kung sa likod ba o sa mga kamay niya, sa paa niya. Ang nangyari, sir, kaya nakakunan yung misis ko, kinagat ng aso. Ngayon, siyempre kailangan siyang magpa-inject nung anti-rabies. Nung August yata yun. Nung August, mag-iisang buwan na yung buntis niya, sir. 3 beses siya na nagpa-inject. Simula lang noon, parang nung linggo, may pumatak na dugo sa nag-spotting. kanya. Opo, sir. Okay, linawin ko lang sa mga manod, baka ma-misinterpret ninyo si tatay ay pumayag siyang maturukan si Nanay Cherry ng anti-rabies dahil hindi niya alam na buntis si Nanay Cherry. Tama ba ko, tay? Nilo? Kasi kung alam niya yun, hindi ko alam, baka ginawa na lang na ibang paraan. Pero yun nga, hindi niya alam, kaya napaturukan ng anti-rabies. Na ngayon ay naging sanhinga ng, sa tingin ni tatay, nagkaroon ng spotting dahil doon. Kasi syempre na-injikan yun, bawal na bawal pa naman sa buntis. May mga gamot lang dyan na pwede, na safe para sa buntis. Yun, anti-rabies pa naman yun. Lalo na yun, baka mas malaki talaga yung epekto nun sa baby nila. Okay, so sa madaling salita, tatay nito, gustong-gusto mo talaga na gumaling si misis mo para maging katuwang mo ulit, diba? Kasi ang hirap talaga na mag-isa lang. Kaya nga partner, tinawag na partner kasi dalawa kayong nagtutulungan dapat. Kaya kaso nga sa sitwasyon ni nanay, hindi siya sa ngayon makatulong sa'yo. Kasi nga ganyan, sa madaling salita, mga kabayan, gusto ni tatay sana mapagamot sa psychiatrist ulit si Nanay Cherry. Pero ang unang-una dapat ngayon, ma-ultrasound si Nanay Cherry. Kasi nga nakunan. Okay. So, Tatay Nilo, una-una nagpapasalamat kami kasi pinayagan mo kami na makabisita dito. Kasi sa totoo lang mga kabayan, kagabi pumunta si Tatay Nilo dun kana kumanda nga. At may nga siya ng tulong para sa misis niya. Kasi nga, napakabait ni Tatay Nilong una-una magsalita. Talagang,
andun yung kumbaga mapagkumbaba na tao, ganyan. So sana mga kabayan, sa lahat ng mga sponsors namin diyan, sana matulungan natin si Tatay Nilo sa problema niya. Simple lang naman yung kahilingan niya, hindi para sa kanya, kundi para sa misis niya. Kasi nga natatakot na rin sila kasi may mga bagay nga siya na ginagawa na pwedeng humantong sa pananakit sa kanila. Actually, nasaktan na nga pala sila sa pamamagitan ng lason na nakain nila. Na kung si Nanay Cherry siguro ay nasa tamang pag-iisip, hindi niya gagawin yun. Kasi syempre asawa niya at anak niya yan. Ibig sabihin, nagawa niya yun kasi nga wala siya sa tamang wisyo, sa tamang kaisipan. Okay, sa Nilo, sa ngayon, may iabot po ako sa iyo. Konting tulong. Tayaan mo tay, since nandito pa naman kami sa lugar ninyo, no? Hindi ko alam nga kung ilang araw pa kami dito. Malay natin may mga kababayan din tayo na magdagdag sa amin, ano? Ako man, ito, unang tulong ko pa lang to. Pero malay natin, bukas sa isang araw babalik ako dito para makapaghatid ulit ng tulong sa inyo, ha, tatay? Okay, hawakan mo muna ito tayo. May ako dito. May pera pa ako dito. Hawakan mo muna to, ha? Tapos, ano bang gusto mong panawagan sa mga kababayan nating nakakaluwag sa buhay ng mga nasa abroad? Sige tayo, huwag ka mahiya, samantalahin natin. Una sa lahat, sir, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil nandito kayo na umabot sa nagpunta sa baal para matulungan ninyo. Ang hiling ko lang po ay nananawagan po ako sa mga mabubuting loob na sana matulungan nila kami na kondisyon ng misis ko na sana gagaling siya. Kasi masyadong ang alam ng tao, parang masaya ako pagka hindi lang nila alam sa loobin ko. Talagang parang suko na rin sana ako, pero yung mga anak ko kailangan pa rin nila ako. Parang baka pati ako masiraan na rin ng bait pagka nakikita kong ganito yung kalagayan ng misis ko. Kaya basta ganito, Tatay Nilo, wag mong isipin yung mga bagay na buhay, baka mamaya maisipan mo o kasamahin buhay mo. Wag mong gagawin yun, ano? Kasi naniniwala ka ba dun sa salita na hanggat may buhay may pag-asa? Kasi ako naniniwala ako dun, di ba? Hanggat kaya natin kumilos, hanggat malakas pa tayo, may pag-asa pa yan, no? Okay, basta Tatay Nilo, ganito, alam ko naman na yung hirap mo at naunawa ko din yung sinasabi mo na sa harap ng ibang tao, nakikita nila na masaya ka, na okay ka, pero yung sa loobin mo talaga, may mga ganyan kasi hindi natin masabi na, bisa akala nga natin okay lang siya, wala siyang problema pinagdadaanan kasi pagharap natin, masaya naman, tumatawa, pero pag uwi ng bahay, hindi naman na natin nakikita yun, hindi naman natin monitor 24 hours yung tao. So si Tatay Nilo, ganun yung nangyayari sa kanya. Pag uwi niya dito, doon siya nadudurog kasi nga nakikita niya una-una yung misis niya, tapos yung anak niya pa na gustong-gusto makapagtapos, na sabi nga ni Tatay Nilo, baka di ka na makapag-aral sa susunod, baka di ko na kaya. At pangatlo pa baka bumigay na din daw siya kasi nga sa hirap na dinadanas niya. Magsolo ba naman, may pinag-aaral pa na yung partner niya, hindi niya makasama sa ngayon sa hirap. No? Kaya yun, sana may mga mabuting loob na magkumontak sa atin sa Marcos TV channel sa page natin at tulungan natin si Tatay Nilo sa abot ng makakaya natin. Huwag kayong magdalawang isip na tumulong sa kanya kasi kita nyo naman kung gaano kabait si Tatay Nilo at kung gaano niya kamahal yung misis niya na gusto niyang gumaling. Yun. Okay? At Tatay Nilo, sa ngayon ay pasensya na muna sa dala namin na tulong, ha? Malaking bagay na ito, sir, dahil meron na kaming magamit na papunta sa Hilagan na maipa-ultrasound ko yung misis ko, maipa-laboratory ko. Saka kami pupunta sa doktor niya na nag-check up sa kanya. Opo tayo. Sige po tayo. Basta pray lang tayo, ha? O wag mawala sa iyo yung lumapit lagi sa kanya, no?
siya yung may reason nitong lahat ay, no? Kung bakit nangyayari mga ganitong bagay, okay? At sana makabalik kami dito bukas o sa isang araw. Ha, tatay? Okay, laban lang tayo. Ha, Tay Nilo, salamat. Kasi si Tatay Nilo ay kung umarap siya sa atin ng talagang makita natin na totoo lahat. Totoo yung nararamdaman niya, sinasabi niya. Kaya nga nagpapasalamat yun ako kay Tatay dito kasi hindi siya sa atin na nailang o na kumbaga talagang nilabas niya kung ano yung nararamdaman niya. Okay, Tay Nilo, ha? Okay, Tay. So, maraming salamat ulit sa lahat ng nanood na ito. Share nyo rin para mas makatulong tayo kay Tatay Nilo hanggat andi dito tayo. Sa nakikita ko dito sa mga tinutulungan natin baka magtagal pa tayo dito. Kasi hanggat may magagawa tayo bago man lang tayo umalis dito na tulong, gawin natin. Okay? Sige po tayo ha. Punta na rin kami. Ha? Maraming Okay. God bless po tayo.